Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas na matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran. Gayon din sa Sibene, sa timog, kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi.
Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y naghahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa, at gayon din ako. Lalo nga pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipinapakita sa kanya ng ama. At manggilalas kayo kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at sa labas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan.
Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga kapatid, napakaganda ho ng mga binibitawang salita ni Jesus sa ating mabuting balita. Patunay lamang na ang kanyang mga salita ay hindi gawa-gawa lamang. Ang kanyang ginawa dito sa lupa ay hindi sa ganang kanya lamang. Ipinapakita sa atin ng mabuting balita ang kaisahan ng Ama at ng Anak. Kaya nga, ano ba ang nasambit ni Jesus sa ating mabuting balita? Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, pinapakita sa atin ng ating mabuting balitang ngayon ang kaisahan ng Ama at ng Anak na lahat ng ginagawa ng Anak ay nanggaling sa Ama. Sa matuwid, anuman ang ginampanan dito ni Jesus sa lupa, iyon ay dahil sa pagsunod niya sa amang nagsugo sa Kanya. Ibig sabihin, hindi imbento, hindi ginawa ni Jesus ang lahat ng bagay. Merong pinanggalingan. Sa makatuwid, kinakailangan natin sundin ang sinabi ni Jesus. At ano ba ang sinabi niya sa atin? Ano ba ang paalala ni Jesus sa atin? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Kinakailangan ang pananalig sa Diyos. Kinakailangan ang ating pagkapit kay Jesus sapagkat ipinapaunawa sa atin ni Jesus na ang lahat ng sinasabi niya ay hindi sa Kanya lamang nanggaling. Lahat ng paalala niya sa atin ay nanggaling sa Ama. At ano pa ang sabi niya? Ang mga matutuwid ay dadalhin niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang masasama ay parurusahan. Mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, hinihimok tayo upang magbalik loob sa Diyos. Hinihimok tayo upang iayon ang ating mga sarili sa Kanya. Ipinapakita sa atin ng panahong ito na sana tayo unti-unti nagbabago. Sana tayo unti-unti tinitingnan sino ba ang ating sinusundan. Kanino ba tayo nakatuon? Kanino ba ang focus natin sa buhay? Hindi naman natin pwedeng sabihin, focus natin sa Jesus. Sinusundan natin si Jesus. Pero taliwas naman ang ating ginagawa. Hindi naman pwede nating sabihin sa ibang tao na matuwid tayo pero nakikita nila na hindi naman. Mga kapatid, kung ano man ang ating sabihin, panindigan natin. Ito ang sinusundan ko. Si Jesus ang sinusundan ko. Si Jesus ang pinanampalatayanan ko. Kaya tayo rin sana, unti-unti, ay makita natin. Kapag sinasabi natin si Jesus ang sinusundan natin, itinutuwid din natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, makikita din natin
sa ating mabuting balita. Ngayon kung may malalim tayong relasyon sa Diyos, ay makikita natin ang gawain niya na inahayag niya sa atin, ang kanyang kalooban na ating dapat siyang sundan. Kaya napakahalaga na palilimin pa ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang mga salita at sa paghangad na makita siya sa lahat ng bagay. Dapat una siya sa lahat ng mga plano at desisyon natin para tayo ay Kanyang magabayan. Dapat naroon, unang-una lagi, ang Diyos. Kaya napakaganda at nakakatuwa na yung isang tao, kahit na merong ginagawa, meron pa siyang gagawin, yun bang pagising sa umaga, uunahin muna ang magdasal. Yun bang pagising niya sa umaga, kahit na nagmamadali, ay papasok muna sa simbahan. Pagdadasal ng kaunti. Sisimba muna. Yun bang laging inuuna ang Diyos bago ang lahat. Makikita din natin na si Jesus ay hindi lang nanood sa ginawa ng kanyang ama, kundi ginagaya rin ito at sinusundan kung ano ang kalooban ng ama. Kaya't makikita natin dito ang hindi mapanghusgang Diyos, kundi isang maunawain at mapagmahal na Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay hindi kayang tanggapin si Jesus na sinasabi niyang iisa sila ng Diyos Ama. Mga kapatid, ipinapaunawa sa atin na ang pananalig natin kay Jesus, kung tayo ay kumakapit sa Kanya, ganun din, kumakapit na rin tayo sa Ama. Sapagkat walang ibang nagsugo kay Jesus, kundi ang Ama. Kaya para sa ating buhay, ang mga sakripisyo natin para sa ating mga mahal sa buhay ay isang gawang gumaganap sa pagkakaroon natin ng pagka-makadiyos. Patuloy nating palalimin pa ang ating relasyon sa Diyos para malaman natin ang Kanyang kalooban. At kapag nasa atin ang Kanyang paggabay, mga kapatid, madali nating magawa at madali tayong makasunod sa tamang landas na maghahatid sa atin sa tinatawag nating buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sana ngayong panahon ng Kwaresma, maunawaan natin ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Maunawaan natin na sana iisa ang kinakapitan natin. Maunawaan natin na sana iisa ang pinananaligan natin. Si Jesus na sinugo ng Ama. Si Jesus na ginampanan lahat ng sinabi ng Ama. Sana tayo rin ngayong panahon ng Kwaresmang ito, tingnan natin ang ating mga sarili. Sino ba ang goal natin sa buhay? Kanino tayo sumusunod? Kung kay Jesus tayo sumusunod, unti-untiin natin ang ating mga sarili. Paguhin ang lahat ng hindi akma sa tingin natin na tayo'y sumusunod kay Jesus. Nang sa ganon, ang paggabay niya, ang pagkalinga niya, at ang pagmamahal niya ay araw-araw din nating maramdaman. Nang sa ganon, makamtan din natin ang tinatawag nating buhay na walang hanggan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ama,
ikaw ang lahat sa amin. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. At tinawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunuring sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. At tinawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga yumao, naway makatanggap ng ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ng aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kaludan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong mga atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming may sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong
Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamat. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natin idulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tunuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagnagkamp namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparaswahan ng iyong idudulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayag ang taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.